Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-128 taong anibersaryo ng Philippine Army. Humingi tayo ng update doon mula sa ating kasamang si Bernard Ferrer mula sa linya ng telepono. Bernard. Kenneth, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang ambag ng Philippine Army sa pagpapanatili ng seguridad at pagtulong sa sambayanan. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Philippine Army na may temang matatag na sandigan ng bagong Pilipinas. Sa kanyang tulumpati, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi sapat ang tapang lamang ngunit ang hindi nababaluktot na prinsipyo upang paglingkuran ng bansa. Gayon din ang nakahandang isantabi ang sariling interes at mangibabaw ang adhikain tungo sa mapayapang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., pinabibilis na ng kanyang administrasyon ang mga proseso upang matiyak na napapangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo. Tiniyak naman ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido na patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng kakayahan at kagamitan upang matiyak na mapapangalagaan nila ang soberanya ng bansa. Kaagad din ito ang mga ginagawa nilang pag-asanay na magpapaunlad sa kanilang kaalaman. Nagpasalamat din ang liderato ng Philippine Army sa pinagkaloob na subsistence allowance ng pamahalaan. Nag-alay din ng sandaling katahimikan bilang pag-alala naman sa kabayanihan ng 26 na miyembro ng Philippine Army na nagbuhis ng kanilang buhay. Highlight din ng programa ang Gatian 2025 exercise at pagkilala sa mga individual at unit na nagpakita ng natatanging paglilingkod at kahusayan. Nakiisa rin sa pagdiriwang sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pang military official. Balik sa iyo, Kenneth. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, pinag-aaralan na ng NLEX Corporation ang hiling ng Transportation Department na i-waive ang toll fees sa ilang bahagi ng NLEX na apektado ng traffic bunsod ng Marilao Interchange Bridge accident. Sa isang pahayag, sinabi ng NLEX Corporation na patuloy silang nakatuon sa pagpapagaan ng abala sa mga motorista at mabilis na maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa apektadong bahagi ng expressway. Kasunod ito ng pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon na humiling na alisin ang toll sa mga apektadong bahagi habang isinasagawa ang repair ng tulay na tinatayang aabutin ng 2 hanggang 3 linggo. Sinabi ng NLEX na nauunawaan nila ang mga alalahanin ng DOTR at iba pang stakeholders tungkol sa mabagal na biyahe sa Marilao. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X account sa @PTVPH. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.